Another day, another J. Fern's Wife story. Binalikan nga namin yung niyayaring genset ni J. Fern. May mga spare parts na kailangang palitan, kaya inorderan muna ni J. Fern. At para hindi mahirapan si J. Fern na magpabalik-balik sa beach house para yariin ang generator, inuwi niya lang niya ito at dito na lang sa bahay namin ginawa. Dumi. Maganda ang sikat ng araw ngayon. Ayan, mainit. Magpapaligo ako ng manok. Dahil si J. Fern busy. Dahil busy pa si J. Fern magyari ng genset, sabi niya ako na lang muna ang magpaligo sa mga manok habang maganda pa ang sikat ng araw para matuyo agad ang mga manok na papaliguan. Ano yan? Nagkaroon na ulit ng ano siya? Washout Intense nga ang gagamitin naming shampoo sa aming mga manok dahil ito'y mabisang pantanggal ng mga kuto, hanep at red mites. 2 sachet ng Washout Intense ang ginamit namin dahil malaking tumbler ang pinaglagyan ko ng tubig. Bago ako magpaligo ng manok ay ibinukad ko muna ang mga scratch pen sa harap kung saan ko ibibilad ang mga manok pagkatapos kong paliguan. Dito na nga rin ako sa harap nagpaligo ng mga manok para mabantayan ko rin ang mga manok dahil si J. Fern ay paalis-alis din dahil may binibili. Maganda nga ang sikat ng araw ngayon kaya maagang matutuyo ang mga manok nito. Yung mga manok na nakatali dito sa gilid ng bahay namin, ang una ko munang pinaliguan. 2 balde ang ginamit ko sa pagpapaligo ng manok. Yung isa, tubig lang ang nakalagay at hinugasan ko muna sila dyan bago ko sila ilublob doon sa may shampoo na tubig. Kapag nilagay ko na nga sa tubig na may shampoo ang mga manok, sinisigurado kong nababasa ang lahat ng kanilang balahibo para siguradong mawala ang lahat ng external parasites ng mga manok. At dahil hindi pwedeng ilublob ang ulo ng manok sa tubig, kailangang mabasa din ang kanilang ulo para hindi doon pumunta ang mga kuto. Hinihilamusan ko na lang ng tubig na may shampoo ang kanilang mga ulo. Pagkatapos kong paliguan ng manok ay nilagay ko na sa scratch pen para matuyo na siya doon. Dahil sanay ngang laging hinahawakan itong mga manok dito sa amin ay hindi na sila maiilap. Madali ko na silang nakukuha dito sa talian at hindi na rin sila masyadong pumapalag kapag pinapaliguan. Thirteen stags lang ang papaliguan kong manok, kaya lang 9 lang ang bakanting scratch pen na nandito sa amin, kaya pagkatapos kong magpaligo ng 9 na manok, hinintay pa naming matuyo ang manok bago makapagpaligo ulit. Buti na lang tiktik ang init, kaya bago magtanghali ay natuyo na rin ang una kong pinaligo ang manok. 4 na stags na lang ang natirang papaliguan, sabi ni J. Fern, siya na lang daw ang magpapaligo dahil wala na siyang gagawin. Tanggalin ko na lang daw yung mga tuyo ng manok para maibilad niya yung mapapaliguan niyang stag. Tuyo na nga yung mga unang manok kong pinaliguan ng mga nakatali dito sa gilid, pero sabi ni J. Fern, doon ko sa multipurpose pen ilagay at yung mga naka-multipurpose pen naman ang itatali ngayon dito sa gilid. Natutuwa naman ako dito sa isa naming Bagsy Klein stag dahil nakatikwas ang balahibo niya sa pakpak. Sabi ni J. Fern, abnormal lang ang pagtubo ng kanyang balahibo kaya ganyan. Ang tawag daw dyan ay barinahan. Ayan, makulimlim na naman ang panahon pero tuyo na ang lahat ng mga manok. Yung mga nasa multipurpose pen naman ang itinali dito ni J. Fern. Lahat ng pinaliguan naming stags ay pupurgahin at pagkatapos ay tuturukan ng vitamin B complex. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!
Hindi pa rin tapos si J-Friend sa ginagawa niya. May binibiling pyesa in order.